Ikasampung Kabanata. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Diyos na matuwid, batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ba ang aakyat sa langit para ibaba si Kristo? O di kaya'y, sino ang bababa sa lugar ng mga patay para ibangon si Kristo mula sa mga patay? Sa halip sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinangangaral namin, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito'y para sa lahat, dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat, at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isayas, Panginoon, sino po ba ang naniwala sa sinabi namin? Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo, at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Ito ngayon ang tanong ko, hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila, dahil sinasabi sa kasulatan, narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig, at ang sinabi nila ay nakarating sa buong mundo. Kung ganoon, hindi ba nila ito naunawaan? Naunawaan nila. Dahil ayon sa isinulat ni Moises, sinabi ng Diyos sa kanila, iinggitin ko kayo sa pamamagitan ng ibang bansa. Iinisin ko kayo dahil ipapakita ko ang aking awa sa mga taong hindi nakakakilala sa akin. At buong tapang naman na sinabi ni Isayas ang sinabing ito ng Diyos. Natagpuan ako ng mga taong hindi naghahanap sa akin. Ipinakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Pero tungkol naman sa Israel, ito ang sinabi ng Diyos. Matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail.